Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Inamin ng isang scientist ang nalalaman niya tungkol sa mga UFO at aliens. Nandito na raw sila at meron siyang ebidensya. Hindi pangkaraniwan ng scientist na ito. Dating nagtatrabaho sa Lockheed Martin at engineer ng Texas Instrument. May ilan ding patents ang nasa pangalan ng inventor-scientist na ito na siyang nakadagdag sa kredibilidad ng kanyang istorya. Sa kabila niyan, maraming batikos ang natanggap ng scientist na si Boyd B. Bushman. Ating alamin kung bakit. Lahat tayo limitado ang oras sa mundo at kapag malapit na ang oras mo, gusto nating maalala tayo tungkol sa kung anumang bagay. Karamihan sa atin hindi alam kung kailan tayo mamamatay, pero sa ilang taong alam nilang nalalapit na, nagkakaroon sila ng tsansa na gumawa ng isang makabuluhang bagay bago pa man sila mawala. Maaaring mag-iwan ng material na bagay, kotse, bahay, pera, pamana, o maaaring simpleng bagay, mga simpleng salita. At tila mas naniniwala tayo sa mga huling salita ng mga taong malapit nang mawala dahil hindi na sila takot sa kahinatnan ng kanilang sasabihin o dahil sa gusto nilang mawala ng bigat ng lihim na matagal na nilang iniingatan. Sa mga lumipas na taon, marami nang nakakagulat na deathbed confession. 2004, sina Aman Dillier. Bago siya mamatay ay inamin niya sa kanyang asawa na siya ang responsable sa isang major heist sa Israel noong 1983 kung saan milyong-milyong halaga ng antique pocket watches ang ninakaw kasama ang isang relong ginawa para kay Marie Antoinette. 1994, si Christian Sperling, isa sa mga tao sa likod ng kilalang litrato ng Loch Ness Monster. Bago siya mamatay, inamin niyang pineke ang litrato para may benta ito sa Daily Mail at ang mastermind ay ang kanyang stepfather na si Marmaduke Wetherell. 1991, pagkatapos ng ilang taong domestic violence, si Geraldine Kelly binaril at pinatay ang kanyang asawa. Inilagay ang katawan sa isang freezer. 7 taon ang lumipas nang lumipat siya sa Somerville, Massachusetts. Kumuha siya ng isang moving company para ilipat ang freezer papunta sa isang storage facility sa Somerville. Dahil sa isang breast cancer noong 2004, inamin niya sa kanyang anak na pinatay niya ang kanyang ama at itinuro niya kung saan makikita ang katawan. Dahil sa mga kasong yan, ano kaya ang ating iisipin kung ang deathbed confession may kinalaman sa mga UFOs at aliens? 2014 nang pinag-usapan sa internet ang isang recorded testimony ng isang dating aerospace engineer na si Boyd Bushman. Sa video, binahagi niya ang kanyang nalalaman tungkol sa mga extraterrestrials na nagtatrabaho para sa US government. Dating nagtatrabaho si Bushman sa Lockheed Martin, isang American Aerospace, Arms, Defense, Information Security at Technology Corporation. At gaya ng sinabi ko kanina, may mga ilang patents din sa ilalim ng pangalan ni Bushman. At yan ang dahilan kung bakit naniniwala ang ilan na authentic ang kanyang mga sinasabi. August 2014 namatay si Bushman. 2007 pa ni-record ang video at October 8 ito na-upload sa YouTube. Sa video, sinabi ni Bushman na hindi siya naniniwala sa teorya. Sa halip, ang pinaniniwalaan niya ay ang data kung saan nanggaling ang teorya. At para sa kanya, napatunayan ang lahat ng kanyang isiniwalat. Ayon sa kanya, 13 taon nang nakalipas na magkaroon siya ng mga contact sa mga taong nagtatrabaho sa isang government organization na siya nagbahagi sa kanya ng impormasyon tungkol sa alien contact.
Sa una itinalakay niya ang ilang UFO sightings na naganap sa Phoenix noong 1997 at 2007. Meron tayong video tungkol sa Phoenix Lights na yan. Kung may oras ka, ay bisitahin mo yan sa ating channel. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang litratong kinunan daw ng kanyang kaibigan at makikitang tila katulad ito ng mga eksenang naganap sa kalangitan ng Phoenix. Tapos nito, pinakita niya ang ilang litrato ng mga UFOs. Sa kanyang paglalarawan, kahit tila metallic ang itsura, ay hindi daw ito gawa sa metal. 38 feet wide at gumagamit ng anti-gravity devices. Ayon kay Bushman, ang mga litrato at impormasyon, ibinahagi sa kanya ng kanyang mga contacts na nakausap niya sa loob ng nakaraang 13 taon. Tungkol naman sa pinanggalingan ng mga UFOs at ng mga extraterrestrials, ayon sa kanya, ang mga aliens galing sa planetang Quintonia o Quintumnia at 68 light years ang layo nito mula sa atin. Nagpakita pa siya ng litrato ng Mars at Jupiter. Nakunan daw ito ng isang UFO na dumaan sa ating solar system. Ayon sa kanya, hindi bababa sa 18 aliens mula sa Quintonia ang alam niyang nasa Earth. May contact sa US government at mga scientists. Inilarawan din niya ang mga aliens. Nasa 4.5 hanggang 5 feet tall ang mga ito at nabubuhay ng hindi bababa sa 200 Earth years. Habang ipinapakita ang mga litrato ng mga aliens, ipinapaliwanag niya ang pagkakaparehas ng itsura nito sa mga tao. Gaya ng pagkakaroon ng 5 daliri sa kamay at paa, pero sa paa, walang pagitan ng mga daliri. Parang daliri ng mga palaka. At ang kanilang spine, binubuo ng 3 main backbones, ngunit hindi ito gawa sa bones, kundi gawa ito sa cartilage. Ipinaliwanag din ni Bushman kung ano ang paraan ng komunikasyon sa kanila, gamit nilang sarili nilang boses sa pamamagitan ng telepathy para makipag-usap sa iyo. Kapag kausap mo sila, magugulat ka na lamang na sinasagot mo ang sarili mong mga tanong gamit ang sarili mong salita. Ayon sa kanyang mga contacts, ipinaliwanag ang society ng mga aliens bilang nahahati sa 2 pangunahing grupo na nakasentro sa pag-farm ng mga baka. Kilala natin ang isang grupo bilang mga wranglers. Sila ang may hawak sa karamihan ng mga baka. Ang isang grupo naman ay ang outcast ng mga rustler, mas agresibo, gustong agawin ng mga baka mula sa mga wranglers. Mas maayos daw ang ating relasyon sa wranglers. Pero sa statement na yan, tila ipinapahiwatig na may relasyon din tayo sa mga rustlers. Mahirap pintindihin kung literal na mga baka ang sinasabi ni Bushman. O baka naman tayo mga baka. Sa dami ng isiniwalat ni Bushman ng mga detalye, tila hindi ka panipaniwala. Nang lumabas ang istorya sa iba't ibang news outlet sa buong mundo, agad-agad inatake ang authenticity ng video. Napansin ng isang Reddit user na ang litrato ng aliens ni Bushman tila parehas ng laruan niyang alien. Sinabi pa ng isang Canadian newspaper, "You can buy one in Walmart." Sinasabi ng ilang kritiko na ang edad ni Bushman at mahinang kalusugan ang dahilan ng kanyang mga sinasabi, na siya ay inililigaw o pinipilit ng ilang tao, gaya ni David Sereda. Si Sereda, kilala at prominente pagdating sa UFO at spiritual na usapin, na binabatikos din sa mga isinulat niya tungkol sa reverse engineering ng mga UFOs at pakikipag-usap daw niya kay Jesus at sa Birheng Maria. Si Sereda ang nasa likod ng recording. Ang estilo ng pag-edit, pati ang mga ebidensya at litratong pinakita ay katibayan ng pakikialam ni Sereda sa sinasabing confession. Pati ang oras ng pag-upload ng video binatikos din. Oktubre kasi ito, panahon ng pag-upload ng nakakatakot at mga nakakagulat na mga videos dahil sa Halloween. Sa kabila niyan, karamihan ng mga tao kumbinsidong naniniwala mismo si Bushman sa kanyang mga sinasabi. Ang iba naman, sinasabing biktima lamang siya ng isang con artist. Isa pang posibilidad ay naniniwala talaga si Bushman na dinalaw na tayo ng mga extraterrestrial at UFO at sinubukan niyang gamitin ang lumalala niyang kalusugan para gumawa ng isang kasinungalingan para kahit papaano ay mapag-uusapan at pag-isipan
ang paksang ito. Ang lahat ng ito, binuod niya sa isang deathbed confession, gumamit ng cultural beliefs para mas maging kapanipaniwala. At sa kabila ng matitinding kritisismong ibinato sa Bushman video, hati pa rin ang mga tao. Parehas may mga sumusuporta, pinagdidebatihan ng authenticity ng video. Kaya sa tingin ko'y ang tanging na iwan tanong ay anong sa tingin mo? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.
Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.